like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Idineklara niya na wala na ang imperyo, ang emperador na kanilang pinaglangkuran ay naglaho na at wala ng dahilan para lumaban pa. Hinimok niya silang itigil ang digmaan at umuwi na. Naglaho ang Illusion at Lumino muli ang lahat. Sina Lore at Irene ay nayanig. Galit na kinwestiyon ni Lore si King Incan nang matanto na tinulungan nila ang mga Black Magician na lumikha ng mga Chimera. Ang protective shield sa itaas ng Holy Tower ay naglaho. Ang mga santo at priestess ay umiyak sa hindi paniniwala nang matanto na dapat na nilang itigil ang digmaan agad. Isang sundalo ang nagbaba ng kanyang espada. Tinatanong kung para saan pa siya lumalaban. Nagsimulang ibaba ng mga sundalo ang kanilang mga sandata, sinasabing wala ng imperyo o emperador na dapat paglingkuran at dapat na silang bumalik sa kani-kanilang tahanan. Habang umaalis sila, nagnilay si Her Aria na ang digmaan ay natapos sa wala. Sinabi ni Henry na bagamat natapos ang digmaan sa wala, tapos na ito at ipinahayag na ibibigay niya ang buong autonomiya sa bawat bansa gaya ng ipinangako. Nagpahayag ng hindi komportableng pakiramdam si Sagang tungkol dito at nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Sagang na pakiramdam niya ay wala siyang naiambag ngunit tumatanggap pa rin siya ng mga benepisyo. Inamin ni Hank na pareho rin ang kanyang nararamdaman. Inisip ni Henry na silang lahat ay may mabubuting puso at sinabing ito na ngayon ang magiging pangalawang digmaan kay Arthur, idinagdag na kung tutulungan nila siyang isiwalat ang katotohanan, gagawin niyang mas madali ang mga bagay para sa kanila. Lahat sila ay sumang-ayong tumulong. Sumang-ayon din si Duel at sinabi sa kanya ni Henry na hindi na kailangang eye pressure ang yang na sumali. Sinasabing naaawa na siya sa pinsalang na idulot sa kapatagan ng Huron bago ang pag-aani. Nagpasalamat si Dole sa kanyang konsiderasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Henry na bibisitahin niya ang kampo ng Imperial Army. Nang gabing iyon sa kampo ng Imperial Army, nag-iisang nakaupo si King Incan, umiinom sa inis, at pinapagalitan si Arthur sa pagtakas matapos maghanda para sa digmaan at masangkot sa mga iligal na aktibidad. Nagtaka siya kung ano ang dapat niyang gawin para hindi tuluyang gumuho ang imperyo. Isang sundalo ang nagmadaling pumasok at nagulat na may bisitang dumating mula sa Yang. Pumasok si Henry at binati siya. Galit na nagtanong si King Incan kung paano ito nang ahas na pumunta roon. Sinabi ni Henry na naging lasenggo na si King Incan dahil wala na itong natira. Itinanong ni King Incan kung ano ang sinusubukang gawin ni Henry sa pagkakataong ito. Naupo si Henry at sinabing wala na ring dahilan para lumaban pa. Gayunpaman, nananatiling maingat si King Incan sa kanya. Ipinaliwanag niya na naparito siya para mag-alok. Binigyang diin niya na dahil tumakas na ang emperador, kailangan ng imperyo ng bagong mukha para maligaw at mapanatag ang mga mamamayan. Sumagot si King Incan na ang pagpapalit ng imperyo ay hindi kasing simple ng biro ng bata. Sinagot ni Henry na madali itong binago ni Arthur at anuman ang ipinag-aalala ni Kington ay baliwala kumpara sa kung ano ang gagawin ni Arthur sa imperyo sa hinaharap, at hinimok itong piliin ang susunod na imperyo. Nagtanong si King Incan kung bakit hindi si Henry mismo ang gumawa nito. Sumagot si Henry na hindi siya interesado sa trono ngunit mayroon siyang irerekomenda. Sa mansyon ni Ten, sinabi ni Henry kay Ten na bakante ang trono ng Inya Empire at pinag-iisipan niyang gawin si Ten na emperador, at hiningi ang kanyang opinyon. Natulala si Ten sa gulat. Nang hindi sumagot si Ten, ipinalagay ni Henry na pumapayag ito at nagsimulang mag-teleport. Habang nag-aalangan si Ten, nagtanong si Henry kung sasama ba ito at pagkatapos ay kinaladkad siya. Sa meeting room ng Highlander Imperial Palace, nagtipon ang mga noble at opisyal. Ipinakilala ni Ten ang kanyang sarili bilang may-ari ng 10 milyong ginto at ibinigay ang kanyang pangalan. Kinwestiyon ni King Incan kung siya ba ang susunod na emperador. Sinabi ni Henry na kung may problema ang sinuman, dapat nilang sabihin sa kanya ng harapan at ipinaliwanag na plano niyang itago si Ten bilang si Arthur upang ma-stabilize ang imperyo at mapanatili ang administrasyon gaya ng dati hanggang sa matapos niya ang digmaan kay Arthur. Sinabihan niya si Ten na basahin ang inihandang talumpati. Binasa ni Ten ang sulat na nagsasaad na matapos ang digmaan sa Yang, isang maling balita ang kumalat sa kabisera, na ang Emperador Arthur ay nasa mabuting kalagayan at pansamantalang nagtatago, na ang digmaan ay natapos ng mapayapa,
na lahat ng depensa ng lungsod ay dapat alisin, na ang lahat ay dapat bumalik sa normal na buhay, at ang utos na patayin ang lahat ng mga wizard ay binabawi na. Nagtanong si Henry kung hindi ba mas mabuti ang paggawa ng gayong opisyal na talumpati, na nagpapaliwanag na ang pagpapatunay na ang emperador at imperyo ay maayos ay magpapakalma sa mabilis na pagtaas ng presyo at sa publiko. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ay gumamit si Henry ng isang summoning spell at sinabing ang kailangan na lang nila ngayon ay ang lokasyon ni Arthur. Tinawag niya si Scar na lumitaw. Binati siya ni Henry at tinanong kung kumusta na ito. Sumagot si Scar na mas mabuti pa siya kaysa dati at nasiyahan sa panunood sa mundo ng mga tao at nagtanong kung ano ang kailangan ni Henry. Sinabi ni Henry na gusto niyang malaman ang lokasyon ni Arthur. Sinabi ni Scar na hindi niya ito masasabi dahil si Arthur ay pinapabore ng isang high-ranking being na hindi kailanman malalabanan ni Scar at dahil dito ay hindi niya maaaring ibunyag ang anuman na may kaugnayan kay Arthur. Itinanong ni Henry kung sino ang high-ranking being na iyon. Pero sinabi ni Scar na hindi rin niya iyon masasabi dahil ang mismong pag-iral niya ay maaaring maglaho kung magkamali. Nagtaka si Henry kung sino kaya iyon at sinabihan siya ni Scar na huwag na ring subukang hulaan. Pagkatapos ay tinanong ni Lore si Scar kung maaari nitong ibunyag ang lokasyon ni Drain Lodiev. Nagtanong si Henry tungkol dito at ipinaliwanag ni Lore na si Drain ay isang anthropologist wizard na nawala ng walang bakas at pinaghihinalaang isang traitor. Sumagot si Scar na maaari niyang ibunyag iyon. Natukoy niya ang lokasyon at sinabing ang wizard na nagngangalang Drain ay isa na ring 7th Circle Wizard tulad ni Henry at tila narating nito ang antas na iyon matapos kainin ang Devil Fruit Drill. Nagulat si Henry nang marinig na may isa pang 7th Circle Wizard at idinagdag ni Lore na si Drain ay isa lamang 5th Circle Wizard noong huli niya itong makita. Pagkatapos ay sinabi ni Scar na si Drain ay kasalukuyang nasa Southern Charlotte Plateau. Sa Charlotte Plateau, nakaupo si Arthur na napapalibutan ng mga chimera at mga halimaw. Sa harap niya ay may isang malaking supot. Napunit ang supot at lumabas si Drain mula rito. Nagtanong si Arthur kung gising na ba si Drain at kung ang ebolusyon nito ay tapos na sa wakas. Yumukod si Drain at kinumpirma na salamat sa mga eksperimento sa Life's End, ang siyam na high-rank chimeras na malapit ng isilang ay magiging mga chimera ng isang ganap na bagong antas tulad niya. Iwinasiwas niya ang kanyang mga bisig at sinabing pumili na rin siya ng mga pangalan para sa kanila ayon sa kanilang mga espesyal na trait. Nagpahayag ng pasasalamat si Arthur at sinabing sisimulan nila ang piging sa sandaling maisilang ang mga bata. Pagkatapos ay napansin ni Drain ang isa pang supot na bumubukas sa likuran nila kung saan lumabas ang isang mala-elf na bata at sinabi niya na ito ang unang anak, si Narva. Sa Highlander Imperial Palace, tinanong ni Henry si Scar kung ano ang ginagawa ni Drain doon. Sumagot si Scar na hindi niya alam ang mga detalye, ngunit maraming mga halimaw at sinabing ito na lang ang masasabi niya bago maglaho. Sinabi ni Henry na aalis siya patungong Charlotte Plateau sa loob ng eksaktong 1 oras. Ipinaliwanag niya na ang plateau ay parang isang jungle na may napakaraming puno, kaya mas magiging epektibo ang pumunta sa isang maliit na grupo at inutusan ang mga sasama sa kanya na magtipon doon sa loob ng 1 oras matapos maghanda. Sa Selger's Snow Tower, pumunta si Henry kay Torian at sinabing mayroon lang siyang 1 oras at bibilisan lang niya ang mga bagay. Hiniling niya kay Tor-Ayon na maghanda ng 1 tub ng malamig na tubig at 2,000 dosis ng Black Tear agad-agad. Pagkaraan, sa loob ng laboratorio ni Henry sa Snow Tower, nakatayo si Henry sa tabi ng tub at sinabing ito ay magiging napakasakit at mas malala pa kaysa noong nakaraang pagkakataon dahil ito ay isang mataas na konsentrasyon ng Black Tear na may twin doses na pinagsama sa isang bote. Pumasok siya sa tub at sinabing wala siyang ibang pagpipilian kundi gawin ito upang maging isang 8th circle, na nagpapaliwanag na hindi niya maaaring tawagin si Ellen dahil nagpapagaling pa ito at ang tub ng malamig na tubig ay maaaring kahit papaano ay makabawas sa sakit. Pagkatapos ay ininom niya ang Black Tear. Gumapang ang kidlat sa kanyang buong katawan habang sinusubukan niyang buuin ang 8th circle at sumigaw sa sakit. Pumulibot ang mga magic spell sa itaas ng tore. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya sa tub at sinabing hindi niya naabot ang 8th circle at nabigo sa kabila ng lahat ng sakit at idinagdag na dapat na siyang magsimulang maghanda. Sa mansyon ni Ankelman, nakaupo si Has na nagbabasa ng libro at iniisip kung gaano kapayapa ang mga bagay ngayong tapos na ang digmaan kay Arthur,
idinagdag na kapag ang lahat ay ganap na tapos na, kailangan niyang imbitahan ang dakilang wizard at si Seren sa hapunan. Samantala, sa labas ng mansion, nag-uusap ang mga gwardya na ang lahat ng sundalo ay binibigyan ng paid leave upang ipagdiwang ang pagtatapos ng digmaan at ang ibang mga lungsod ay nakabakasyon na. Sa sandaling iyon, may lumapit sa kanila. Sinabi ng isang gwardya na kailangan ng lalaki ng identification card para makapasok. Inalis ng bagong dating ang kanyang robe at parehong nagulat ang mga gwardya sa kanilang nakita. Pagkatapos ay pinatay niya ang isang gwardya sa isang taga habang ang isa pang gwardya ay natakot. Siya si Narva na nagsabi sa natitirang gwardya na hahayaan niya itong mabuhay at inutusan itong maghatid ng mensahe na ang apostol ng bagong Diyos na si Narva ay dumating na. Nanginginig ang gwardya at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nainal si Narva at sinabing hindi ito matalino, inilabas ang kanyang chimera body, at inutusan itong dalhin ang pinakamataas na ranggong tao agad-agad. Sa Southern Charlotte Plateau, nag-teleport si Henry doon kasama ang kanyang grupo. Sila ay ganap na napapalibutan ng malaking bilang ng mga chimera at mga halimaw. Pagkakita sa kanila, itinanong ni Henry kung bakit nakatayo pa rin sila doon at nakatingala. Napansin ni Har-Arian ang isang bagay sa langit, at habang ang lahat ay tumitingin sa itaas, lumitaw sina Arthur at Drain at binati sila. Sinabi ni Arthur na mabilis kumalat ang balita at hindi pa matagal nang ipadala ang kanyang mga apostol. Nagtanong si Henry kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga apostol. Sinabi ni Arthur na tila hindi pa nakikita ni Henry ang kanyang regalo. Nagtaka si Henry tungkol sa regalo at nagtanong kung anong regalo ang tinutukoy nito. Sinabi ni Arthur na hindi masayang ipaliwanag at naglaho habang sinasabing magkikita pa silang muli mamaya. Naina si Henry nang mapansin ang maraming chimera na inilalabas ang kanilang mga aura at umuungal sa kanila. Samantala, sa Anklemen, nakaupo si Haas sa harap ni Narva at kinumpirma sa nanginginig na boses na siya ang pinakamataas na ranggong tao doon. Nagkomento si Narva tungkol dito at gamit ang kanyang tentacle ay hinablot si Haas sa leeg at itinaas siya habang nagpapalam. Sa putol-putol na boses, sinabi ni Haas na si Narva ang mawawala. Inilabas niya ang call card at inisip na palagi niyang itinatago ang call card na ibinigay sa kanya ni Lord Henry para sa mga ganitong sitwasyon. Habang pinupunit niya ang card, natanggap ni Henry ang mensahe at nagtaka kung bakit ginagamit ang call card na ibinigay niya kay Haas at kung ano ang nangyayari sa Ankleman. Biglang isang chimera ang tumalon kay Henry, na hinaran niya gamit ang isang firewind attack, na nagdulot sa pagbagsak nito. Nagtanong si Henry kung tapos na ba. Nilinis ni Har-Arian ang mga natitirang kaaway at sinabi kay Henry na naniniwala siyang iyon na ang huli. Idinagdag ni Har-Arian na mayroon siyang dapat iulat. Hindi pa matagal, pumunta siya sa templo para mag-alay ng mga sakripisyo, pero naglaho na si Janus. Nagulat si Henry at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Har-Arian na noong nakita niya si Arthur kanina lang, naramdaman niya ang banal na kapangyarihan ni Janus. Nagulat muli si Henry at nagtanong kung ibig bang sabihin yun ay si Janus ang Diyos ng kadiliman na may personalidad ng isang diktador. Inamin ni Har-Arian na hindi pa niya lubos na natutukoy kung ano ang nangyari, pero kung nakuha ni Arthur ang banal na kapangyarihan ni Janus, maaari itong maging seryoso. Sa sandaling iyon, dumating si Van at sinabing akala niya ay may tawag mula sa Ankleman kanina lang. Nagsimulang mag-teleport si Henry at sinabihan si Har-Arian na pag-uusapan nila ang bagay na iyon mamaya. Sinabi ni Har-Arian na sasama siya sa kanya. Nang mag-teleport sila sa pasukan ng Anklemen, nagulat sila nang makita ang mga gwardya at si Haas na nakahigang patay at ang buong palasyo ay nasunog. Hinablot ni Van si Henry at sumigaw habang itinatanong kung sino ang makakagawa ng ganoong bagay. Napansin ni Henry na may nakasulat sa noo ni Haas. Biglang isang malaking bilang ng mga undead ang nagsimulang lumitaw sa likuran nila. Nang makita ito, napagtanto ni Henry na ito ang Reg-along sinasabi ni Arthur. Napansin din niya na lahat ng mga call card na ipinamahagi niya ay lumilitaw, humihingi ng tulong. Sa lobby ng Shatre Palace, ang mga undead ay dumating din at sumasamba kay Arthur. Bumuo si Burm ng isang illusion shield para harangin sila. Napansin ng mga undead ang isang takot na sundalo at tumalon dito, at sumigaw ang sundalo para tulungan siya ng pari. Gayunpaman, kinagat siya ng undead at naging isa na rin siyang undead at nagsimulang purihin si Arthur.
Habang umaalis ang mga undead, itinigil ni Burnham ang illusion shield dahil nasugatan na siya. Nagmadali si Selen para suportahan si Burnham, at habang hawak ang kanyang sugat, sinabi nito na ang sugat ay mula sa nilalang na iyon.